Sa Miyerkules, muling masasaksihan ng maladagat na prosesyon ng milyon-milyong deboto ng itim na poong Nazareno. Matinding hirap po at pagod ang isinasakripisyo ng mga deboto sa ngalan ng kanilang panata. At sa prosesyon kanina ng mga replika ng itim na Nazareno, tila nagkaroon na ng pasilip sa magiging sitwasyon sa pista sa Miyerkules. Live mula sa Quiapo, Maynila, may report si Cedric Castillo. Yes, Joseph, kung nabanggit mo kanina dagat, siguro kanina ilog pa lang yung nasaksihan natin. Iilang daan pa lamang kumpara sa milyong-milyong mga deboto ng itim na Nazareno ang nagpunta ngayong araw pa lamang dito sa may simbahan ng Quiapo. At kanina sa prosesyon ng mga replika ng poon ay nasaksihan natin kung paano siguro yung hirap na susuungin ng mga deboto sa darating na Miyerkules. Nakayapak at kulay uling ang mga paa, sabay-sabay ang bawat mga hakbang na parabang umiindak. Isang maling tapak lang daw kasi, baka malaglag ang karo ng pinaka-iingat-ingatang poon. Ang imaheng pasan-pasan sa balikat ng grupong ito ng mga kababaihan. Nangunguna sa hanay si Veronica. Kahit ilang oras. Hindi naman mabigat eh. Di ba bigat? Hindi. Bakit mo ginagawa ito? Namamanata. Para sa baby ko. Sa gitna ng mga dasal at awit ang buong loob na gampanan ng panata. Hindi raw kwestiyon ang kasarian. Pantay-pantay ang lahat sa mata ng Diyos. May bigat po. Pero magaan sa loob ko. Hanggang kailan niyo po ito handang gawin? Hanggat makakapasan po. Pamangkin ko, naoperahan dahil sa kanya lang. Sa tabi ng poon, isa sa grupo ang naatasang magpahid ng mga initsyang panyo. 2 araw bago ang pista ng poong Nazareno, iprinosisyon sa labas ng simbahan ng Quiapo ang iba't ibang replika ng santo. At hindi pa man sumasapit ang kapistahan, tila may pangitain na ng mga magaganap sa ika-9 ng Enero nang hilahin na ang replikang ito. Nagkatulakan, sigawan at marahil nagkasakitan. Ang iilang tao sa mga sandaling iyon, tila walang pinag-iba sa milyong-milyong kumukuyog sa poon taon-taon. Nagkakatulakan, di namin may labas na Nazareno. Pasok! Pakalabas lang namin Nazareno sa recto. Nilalabas na lang namin. Kasi nung oras na lang, dito pa kami. Atas mo! Nang mamataan namin ang grupong ito na pilit isinasalba sa pagkakaipit ang ilan, hindi pa malinaw kung saan sila nakatungtong. Pero nang makausad na ang karo, ito ang kanilang iniwan. Isang sasakyang nagkayupi-yupi ang bubong at mga salaming nagkabasag-basag. 1 taon ang nakalipas mula nang ipakita ng GMA News sa kauna-unahang pagkakataon ang sakripisyo ng mga tagabantay ng poon sa mismong loob ng andas. Muli naming nakausap ang grupong Hijos del Nazareno, ang debotong sihil na siyang tumuntong noon sa tabi ng krus at walang humpay na nagpuna sa poon ng mga initsyang panyo. Wala raw pinagbago ang panata ngayong taon. Ang plano ko ngayon ay mas mapalapit pa ang kalooban ko sa mahal na Senyor Nazareno. Kayo rin ba ulit yung magpupuna sa darating na Wednesday? Nandun dito tayo sa gampanin naman natin yan taon-taon eh. Nagmando naman noon si Rodolfo gamit ang kanyang silbato. Paalala niya sa mga mamamanata sa Miyerkules, isang malaking hamon hindi lamang sa puso at isip, kundi pati na rin sa katawan ang tangkang malapitan ang poon. Magbigayan na lang, huwag tayong magagawa na lahat naman tayo makakahawak sa andas at sa lubid. Napakahaba naman ng prosesyon natin eh. Yung mga hindi na kaya ng katawan, sa bahay na lang sila para maiwasan na rin yung disgrasya. O para doon na lang sila magdasal sa bahay nila. O kaya araw-araw naman nasa simbahan si Tatang eh. Ang DOH nakahanda na rin sa presisyon sa Miyerkules. 5 medical teams ang itatalaga ng ahensya para sa araw mismo ng prosesyon. Tataas namin ng white alert sa mga ospital na malapit sa Quiapo. Ito ay para salubungin ng mga na di naman sana mangyari na mga ngailangan ng serbisyo medikal. May paalala rin ng DOH sa mga debotong makikipagsiksikan sa maladagat na prosesyon. Magdala ng payong, pananggalang sa ulan o matinding sikat ng araw. Magbaon ng supply ng tubig dahil baka ma-dehydrate sa sobrang pagod o dahil sa init. Magdala rin ng gamot at maging pamilyar sa mga pwesto ng mga rescue o first aid team para alam nila kung saan tatakbo at hihingi ng tulong sa oras ng emergency. May mga lubang kapansanan, mga senior citizen natin, kung lubang hindi naman po na kayo po ay kailangan po ron, kung maaari po sana ay wag na po kayong sumali sa prosesyon.
O kung sakali man, makipag-ugnayan po kayo sa namamahala, baka may naitalaga silang lugar para po sa inyo. Okay, Joseph, hanggang sa mga sandali ito, inaantabayan na natin yung pagre-release ng official na ruta ng prosesyon sa darating na Miyerkules mula rito sa Quiapo Church. Samantala ay nag-release na ang MMDA o inunahan na ng MMDA itong advisory tungkol dun sa mga affected areas na posibleng daanan o malamang-lamang ay dadaanan nitong Nazareno. Ito ay mag-expect daw ng heavy traffic sa mga susunod na lugar sa kahabaan ng Rojas Boulevard sa may Bonifacio Drive from Anda Circle to TM Calao, north and southbound lane. Southbound naman ng Quezon Boulevard from Recto to Palangka. Ito yung subway dun sa may Isitan Recto. Kahabaan o ilang bahagi ng Lerma from P. Campa to Quezon Boulevard. Taft Avenue at Finance, westbound. Lagos Nilad, P. Burgos, westbound lane. P. Burgos, Taft Avenue, Freedom Triangle, northbound lane. Villegas, N.A. Lopez at 25th Street sa Bonifacio Drive na southbound lane. Ang abiso naman, January 8, 2013 o bukas, alas 8 ng umaga ay magkakaroon ng close to traffic ang Katigbak Drive and South Drive. Ito nga po ay sasaran sa trapiko at 4 a.m. naman, alas 4 na madaling araw sa January 9, mismong pista ng Nazareno, southbound lane ng Quezon Boulevard o yung harap mismo ng Quiapo from Andalusia, Fugoso to Plaza Miranda and España, P. Campa and Lerma ay sarado para sa public utility vehicles o PUV only. At pagdating naman ng alas 5 ng umaga o sa alas 5 ng madaling araw ay total closure na po sa lahat ng klase ng mga sasakyan ang ipatutupad ng mga otoridad. Joseph? Okay, maraming salamat, Cedric Castillo.